si Cain at Abel. Kinailangan ni Adan at Eva mamuhay ng walang malapit na tulong mula sa Diyos. Sila ay nagtanim ng butil at inantay ang butil at prutas na mamunga. Gumawa sila ng bahay panablas sa init ng araw at sa ulan. Si Eva ay nagkaroon ng munting bata, siya ay tinawag nilang Cain. Kinalaunan, si Eva ay nagkaroon ulit ng isa pang lalaking anak na tinawag nilang Abel. Siya ay lumaking malakas, ngunit imbis na magtrabaho sa bukid, si Abel ay naging pastol. Siya ay nagbabantay sa mga hayop na inaalagaan ni Adan at Eva para pagkuhanan ng gatas at lana. Tila lahat ng bagay ay masaya at mabuti. Ang mga anak ay parehas na naghanda ng makakain. Cain, para saan ang mga pagkain na iyong dala-dala? Ang iba ay para sa hapunan, ang iba ay para sa Diyos. Napakabuting ideya. Iyan ang nais ng Diyos. Magpapasok ka uli ng isa pang tupa, Abel? Hindi po, Itay. Ito ay para sa Diyos. Ito'y magugustuhan niya. Ito ang pinakamaganda nating tupa. Napakabuti ng ating mga anak. Inihanda nila ang pinakamaganda nilang tanim at alaga para ialok sa Diyos. Siguradong matutuwa ang Diyos. Magiging maayos ang lahat. Hindi naman siguro mag-aabala ang Diyos kung kumuha tayo ng mga pinakamagandang prutas at gulay. Rin naman ay inantay ko ng ilang buwan. Ang tupa ba na iyan ay ang ating hapunan? Hindi, Cain. Ito ay para sa Diyos. Ito ang pinakamahusay kong tupa. Bakit ba ako ginagaya? Kinokolekta ko ang pinakamaganda kong tanim para ibigay ko sa Diyos. Sa susunod ka na lamang magbigay ng paghahandog. Sa akin dapat ang karangalan ngayon. Di ko maaaring gawin yon, Cain. Dapat may handa agad ng karne nito upang hindi masira. Siguradong matutuwa naman ang Diyos sa parehas nating handog. O siya, sige na nga. Basta tingin ko, masugustuhin ng Diyos ang aking handog. Nais ni Abel na ibigay sa Diyos ang pinakamahusay niyang tupa. Ngunit ayaw ni Cain ibigay ang pinakamaganda niyang tanim. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Cain, ano ang iyong ikinagagalit? Bakit ka nakayuko? Ikaw ay aking tatanggapin lamang kung gagawin mo ang tama. Ngunit kung ang mali ang iyong pipiliin, kasalanan ang sisira sa iyo. Dapat mong matutunang pagtagumpayan ang kasalanan sa iyong buhay. Ngunit di makontrol ang kanyang galit at maya-maya lamang siya ay magkakasala. Psst, Abel! Psst. Abel! Halika, magpapakita ko sa'yo. Ano yun? Halika! Shh, huwag kang maingay. Baka magising si ama at ina. Cain? Cain? Cain, nasaan ka? Cain? Cain? Hindi madali, di ba? Pag-aalaga ng tanim para sa ating pamilya. Di tulad mo na nakaupo lang at nagmamasid sa mga hayop. Ah! Ah! Ano itong ginawa ko? Ah! Ah! Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Ewan ko. Ako ba ang tagabantay sa aking kapatid? Ano ang iyong ginawa?
ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ngayon, ikaw ay may sumpa. Panginoon! Panginoon! Itong lupa kung saan dumadaloy ang dugo ng iyong kapatid ay hindi na muli mamumunga at ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa habang buhay. Panginoon! O Diyos, ang iyong parusa ay higit pa sa kaya kong akuin. Ako ay ilalayo mo sa aking tirahan at pamilya. Sa iyong harapan, magtatago ako. Ako ay magiging palaboy. Papatayin ako. Kung sino mang makakita sa akin. Cain, walang pipinsala sa iyo. Ikaw ay lalagyan ko ng tanda. Kung sino man ang papatay sa iyo, ay parurusahan ng 7 ulit. Iniwan ni Cain si Adan at Eva at siya ay umalis sa presensya ng Diyos.